So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, meron pong interview dito si Marcoleta, no? And by the way, no, dito natin makikita na sobrang on denial po talaga ni Marcoleta. Oo. So, independent woman, hello po, napapabati din po siya. Kasi mga kababayan, no, dito, parang tinatanggalan niya po ng kredibilidad yung ginagawang investigasyon ng Blue Ribbon Committee ni Ping Lacson. Oo. Parang ang pinapalabas ni Marcoleta dito no na ay hindi, yung taong bayan wala nang tiwala sa Blue Ribbon Committee hearing na yan. Mali ang direksyon, sabi ni Ping Lacson. Sabi ni Marcoleta. Pero by the way, mga kababayan, baliktad po ang utak ng Marcoleta. Sa totoo mga kababayan, mas lalo po nagkaroon ng kredibilidad yung Blue Ribbon Committee nung si Ping Lacson po yung humawak. Agree ba kayo doon? Kasi ako po, kitang-kita pa talaga natin yung pagkakaiba. No, from, night and day yun, no? Yung pagkakaiba talaga. So ngayon, wala pong magawa ito si Marcoleta, kundi siraan na lang po yung kredibilidad po ni Ping Lacson kasi hindi po naaayon dun po sa gusto niya. Oh. So ito yung ito yung interview niya, no? Panoorin natin to. Ako na lang yata ang gusto na magsabi ng direksyon kung saan dapat papunta yung flood control issues na ito. Meron silang kinatatakutan na isang tao na hindi nila mabanggit-banggit. Yun lang isipin nilang banggitin yung pangalan, nanginginig silang lahat, takot na takot. O yan, ganyan sila. Ngayon, kapag congressmen dapat napatawag, ayaw nilang ipatawag ang mga congressmen. Takot na takot sila. So, sino ba si House Speaker ba yon? Yung sinasabi ni Marcoleta. Natakot. Actually, mga kababayan, sinasabi natin dito, no? Bobo rin to si Marcoleta. Bobo ka talaga, no? Bakit napatawag si Martin Romualdez? Ang tanong dito, bakit napapatawag? Dahil merong witness na bit-bit mo? Na si Orly Gutesa? Na ngayon nagtatago na? Mga kababayan, ako po, no? Pag may ebidensya po kay Martin Romualdez, maniniwala po tayo. Pero sino bang ebidensya kay Martin Romualdez? Orly Gutesa? Maniniwala ba tayo doon? Oh. Hindi porket na yung Blue Ribbon Committee, yung takbo ng investigasyon hindi na ayon sa gusto mo, ibig sabihin nun mali. Baka mamaya ikaw talaga yung mali. Isipin mo ba naman, 'di ba? Nagtawag ka ng witness, palpak pa, bobo na tanga pa. Oh. Isip ko to, no? Nakakainis to. And by the way, mga kababayan, di ba? Merong merong sinasabing courtesy, may courtesy yan eh. Di ba? For example dati, parliamentary courtesy. Oo, ang tawag pala doon, parliamentary courtesy. Oh, dati, nung inimbestigahan po yung Tokhang sa Quadcom, doon po sa Congress, di ba? Hindi nila mapatawag si Bato kasi mayroong parliamentary courtesy. Di ba? Ganoon din po yun sa Congress. Ganoon din. May parliamentary courtesy din po yun. So, ibig sabihin, dapat kasi mga kababayan, meron tayong standard. Hindi porket na hindi pabor sa atin, di ba? For example, Parliament courtesy. Kapag pabor sa atin, okay lang. Pag hindi pabor sa atin, hindi okay. Di ba? Dapat meron tayong standard. Especially ikaw, senador ka pa. Oh, sige. Opo. Napapansin nyo siguro. Opo. Okay. May iba po ako, Senator Marcoleta. Ang sabi po ni Senator Lacson ay paubayan na sa Manila RTC yung pag-imbestiga sa controversial affidavit ng surprise witness nyo po. Anong yung masasabi? Hindi ba siya interesado na ipatawag yung notaryo kung bakit niya sinasabi na hindi siya may-ari ng signature halimbawa? Aha. Hindi ba siya interesado na malaman ang katotohanan? Pati pamamahala niya doon. Tinitira nila yung credibility ng witness at magitan ng notaryo. Alam mo, bastos talaga ito si Marcoleta, no? Decision po ng chairman yun. Ikaw nga, nung decision mo, nirespeto ni Tito Soto, eh. Bastos ka talaga, eh, no? Sa tanda mong yan. Parang wala kang pinagkatandaan. Oh,
Tingnan mo ngayon binabastos niya ngayon yung chairman ng Blue Ribbon Committee na si Ping Lacson. Samantalang yung mga desisyon niyang palpak nung siya yung chairman ng Blue Ribbon Committee, katulad nga po nung, di ba, nung nababanggit na nga po si Digong. Di ba, merong parte ng investigasyon ni Marcoleta sa Blue Ribbon na nababanggit na po si Digong. Tapos pag nababanggit si Digong, pinipigilan niya. Naalala niyo yun, di ba? O napansin natin lahat yun. O, walang mabastos sa kanya nun. Nirespeto pa rin siya nun. Di ba anong sabi ni Tito Soto nun? O di ba sabi ni Tito Soto, nahalata ako nga yun na pag Duterte, pinipigilan niya. Pero dahil siya yung chairman, tumimik na lang ako. Nirespeto ko yung posisyon niya. Dapat ganun ka rin. Dapat ganun ka din. Bastos ka talaga eh. Yan to. Umarap na nga sa kanila. Hindi pa sila bumilid. Pinagtatanong nga eh. Mm-hmm. Ang totoo niyan, kahit walang notaryo yun pwede na yun eh. Ganun ba yun? At walang notaryo, okay na yun? Pumunta ka pa doon, peke pala notaryo, di mali. Ngayon, para lang magkaroon ng butas, para lang pasamain yung kredibilidad ng tao, ayun, pati notaryo, tawagin mo yung notaryo para malaman natin kung bakit niya dinidina yun. Alam niyo, dapat mga kababayan, pinapainhibit na talaga ito si Marcoleta eh. Diba? Dapat talaga pinapainhibit na ito. Dapat hindi na po dapat sinasama ito sa hearing eh. Kasi po hindi po siya nakakatulong, nakakagulo na po siya. Diba? So yan, halos lahat ng nagnunotaryo rito, hindi naman sila yung pumipirma talaga eh. Yung mga staff nila, mga sekretarya nila eh. Ipakikita ko sa kanila. Okay, tama, di ba? Nang bintang ka pa. So ano yung perjury? Hindi daw abogado yung hindi daw abogado yung nagpipirma, mga staff lang daw. Kung tawagin niya lamang, apa tayo niyang tawagin? Opo. Kasi alam niyo mga kababayan po kasi, ito una sa lahat, decision po ni Ping Lacson yun, na wag lang ipatawag yung nagnotaryo nga po ng statement nga po ni Gutesa. Kasi in the first place mga kababayan, yung pag-notary po na yan, ang may jurisdiction po dyan, I think, LGU, no? Tama, di ba? Yung sa opisina ng law sa LGU. Parang ganun, di ba? So, napakasimple lang naman nun. Kasi kapag yan pinatawag mo pa, inahaba pa yung usapan. Ahaba lang yung usapan. Ang maganda dito, tingnan na lang po yung docket number kung tutugma po dun sa lag. Tapos ang usapan, hindi mo na kailangang hindi mo na kailangang ipatawag pa yung abogado. Ngayon, kapag nagsinungaling yung abogado na talagang na notarize pala, tumugma dun sa docket number at dun sa logbook niya, doon na lang ipatawag kasi nagsinungaling siya. Di ba? Ganun naman yun eh. Titingnan muna. Kasi di ba sabi ng abogado, hindi naman daw siya nagpirma nun. Mali daw po, forged daw po yung notarize. So tingnan na lang muna. Kapag hindi nagtugma yung docket number tsaka walang nakalag, ibig sabihin yung totoong walang notary. So may kapalpakan doon si Gutesa. So hanapin niyo si Gutesa. Pero pag nagtugma po yan, ibig sabihin nun, nagsinungaling yung abogado. Nag-notarize pala, sinasabi mo on public, hindi. So doon yung patawag. Hindi yung papatawag nyo kung kailan nyo. Para namang Pag-iit ni Senator Lacson, kung ang komite ay kikilos patungkol sa mga issue kaugnay ng notarization, sabi niya, gaya ng pagsabina ng notarial register ng abogado, ang pirma ay lumitaw sa affidavit ni Gutesa, malilihis daw ang takbo ng pagdinig. Siya ang naglihis nun di ba? Pinagdiskitahan nila yung notaryo. Sino ang naglihis? Di sila. Sana kung nagkasya na lang siya, nung sumumpa yung tao sa harap nila, pinagtatanong naman nila, sumumpa din siya doon. Bakit kailangan mo pang pag-usapan? Alam niyo yung lihis doon mga kababayan? Yung abogado mismo eh. Siya nag-public, di ba? Siyempre magre-react yung senador. Alam naman hindi pansinin yun. Taryo. So, kailangan nilang gumawa ng paraan para ilihis talaga. Sinasadya nila, silang naglilihis. Ngayon, tinawag niya yung notaryo, pagkatapos ayaw niyang puntahan. Sino nagpasimula? Hindi ba siya? Mali naman talaga to eh. Mali talaga to, no? Ang galing talaga magpaikot nito eh. Hindi gano'n nangyari. Hindi po gano'n nangyari. Tanga ka talaga eh. Anong klaseng katangahan to, Marcoleta? Hindi po gano'n nangyari. Ang nangyari doon,
di ba? Nanumpa, nakita mo yung papel, yung affidavit, may notaryo. Sabi nung nagnotaryo, hindi sa akin yan. Oh. So, nung sinagsalita on public yung abogado, so alangan namang pabayaan yan. Alangan naman pabayaan ni Lacson yan. Eh, nagsalita po yung abogado. Hindi po si Ping Lacson naghanap ng mali. Nagsalita po yung abogado nag-notarize. Mali ka naman eh. Manilin lang talaga to, no? Sa totoo lang. Tama yung sinabi ni Enzo Recto, manilin lang to. Dito pa lang, panilin lang ni. Iba yung sinasabi sa nangyari eh. Di ba? Ba yan? Opo. Okay. Ano po ang aasahan naman ng taong bayan sa mga susunod pang pagdinig dyan po sa Senate Blue Ribbon Committee? Kayo po ay pupunta, Senator Marcoleta. Tanong po sa kanila, sapagkat ang tao parang wala nang maasahan, sapagkat kung saan papunta dapat, yung dapat puntahan, nililisyan nila. Siya na rin ang nagsabi Saan ba dapat papunta yung investigasyon? O, tatanungin natin si Marcoleta. Saan ba dapat papunta yung investigasyon? Yung tulad ng ginawa mo nung ikaw yung chairman, na pinoprotektahan mo yung kapwa mo senador? Ganun ba yon? Doon ba dapat papunta yung investigasyon? Na magiging abogado ka ng mga diskaya? Na magiging protector ka ng mga kapwa mo senador kahit na, di ba, kahit na tuturo na kahit na sila natin tuturo ng ebidensya? Ganun ba ang gusto mong takbo ng investigasyon? At ang sinasabi ni Marcoleta dito, wala na rin pong tiwala yung mga tao, baliktad. Mas lalo po nagkaroon po ng kredibilidad yung Blue Ribbon Committee nung si Ping Lacson umawa kumpara naman sa'yo. Baliktad eh, no? Baliktad talaga si Marcoleta eh, no? Oh. Bastos pa. Ng taong bayan sa mga susunod pang pagdinig dyan po sa Senate Blue Ribbon Committee. Kayo po ay pupunta, Senator Marcoleta. Tanong po sa kanila, sapagkat ang tao parang wala nang maasahan, sapagkat kung saan papunta dapat, yung dapat puntahan, nililisyan nila. Siya na rin ang nagsabi eh. Nalilisyan na, sabing gano'n eh. Nagsalita na yung pinakamatapang na testigo na nakita natin. Gusto pa nilang i-discredit. Bahala na. Nagsalita na ang pinakamatapang na testigo, gusto pa nilang discredit. Sino? Si Gutesa. Nabitbit mo. Boss, may hearing po ba bukas? Mukhang wala. Sabi ni Ping Lacson this week, wala. Oo. Walang yan to, no? Binibuild up niya pa talaga si Gutesa, no? Tana. Taong bayan, umusga dyan, Aljo. Opo, okay. Sa pangkalahatan na lang po, Senator Marcoleta, na binibira ho kayo. Oo, meron ho talagang mga taong nais kayong siraan. Mensahe na lang po sa pangkalahatan, Senator Marcoleta. Walang problema sa akin yon. Ang taong bayan matalino. Lahat ng ginagawa nilang yan ay panglihis sa katuwiran, panglihis kung saan ang direksyon dapat. Ang gusto nilang siraan, yung mga taong gustong makita kung saan papunta at kung sino may kagagawa nitong flood control na ito. Lahat ng paraan gusto nilang gawin para ilihis nila. Para sa ganoon i-cover up nila yung mga taong kinatatakutan nila. Ang taong bayan, nahalata na silang lahat. Parang baliktad talaga to, no? Unang mga kababayan dito, pakita ko sa inyo, no? So, nung ngayon nga po, no, nung si Ping Lacson nga po yung humawak ng ano na yan, ng investigasyon dyan sa flood control na yan, no? Bilang lumabas na balita na to, oh. Ano ba yun? Ito. Yan, ito, oh, di ba? Kita nyo to? 19 Congress. Senators inserted 100 billion in 2025 GA. Oh. Marcoleta, no, kung ikaw ba magiging chairman ng Blue Ribbon Committee, maano mo to? Matatapakan mo to? I-expose mo ba to? Sa tingin ko, hindi eh. Kasi nakita po talaga natin, no, kung paano po hinandle ni Marcoleta yung Blue Ribbon Committee nung nakaraan, nung siya yung chairman. Nakita po natin, ang ginawa niya nga po talaga, pagtakpan at protektahan po yung kapwa niya senador. Pero po si Ping Lacson, mga kababayan, nung malakas po ang loob niya. Sabi nga ni Ping Lacson, di ba? Ito, 19 Congress. Sino ba yung 19 Congress? Sila Cheese. Sila Binay.
sila Bong Revilla. Di ba? Majority po ng senador ng 19th Congress may insertion na umabot po ng 100 billion. O di ba doon pa lang eh. Doon pa lang finish na eh. Oh. So may pangalan yan dito. Ito yung mga pangalan nun ah. Ito yun eh. Ito. Ito yung picture oh. Ito yung picture ng ano ng 19th Congress oh. Oh, si Bato, si Bongo, si Mark Villar, Dito Lapid, Cayetano, si Boy Kikiam, Rapi Tulfo, Bong Revilla. O yan o, si Benjat Chalian. O diba? Ito si Joel Villanueva nandyan, si Cynthia Villar, Grace po, Amy. Sino to? Sino na yan? Hindi ko lala yan ha. Sino na yun? Hindi ko lala. Sino katabi ni Amy? Hindi ko lala yun. Ito yan eh. Sabi-sabihin ng mga babae, sabi po ni Ping Lacson, majority po dyan, may insertion. Oh. Hindi katabi ni Aiming babae. Ano to? Sino katabi ni Aiming babae? Sino yan? Ulala. O, di ba? Hindi, si Pia ba yan? Si Pia ba yun? O, so ito po mga babayan, sila yan, no? O. Nancy Binay nandyan. O, sabi dito, no, nakita ako ng dokumento kung magkano yung insertion. Napakalaki yung nasa net, man ito o hanggang sa Bicam. Talaga malulula ka, sabi nga po ni Ping Lacson. O, ito ba maano mo ba to? Matatakil mo ba to, Marcoleta? Kung hindi ka napalitan? O, he added that he showed the documents of Senate President Tito Soto. Nakita namin doon sa listahan ng mga senador na pagkakalaki ng kanilang insert, malaki, unprecedented, sabi ko, sa 19th Congress, halos lahat. So, nagsimula pala yung malaking insertion nung panahon nga po ni Cheese. So, ano sinasabi ni Marcoleta dito na wala ng tiwala ang taong bayan? Mukhang baliktad ata dito. Mas lalo po nawalan ng tiwala ang taong bayan nung si Marcoleta po yung humawak po ng Blue Ribbon Committee. Diba? So, ito na naman si Marcoleta, nagtatantrums na naman, diba? Problema tayo. So, yun mga babae, so kayo po, ano po masabi nyo nga po dito, no, sa pagtatantrums po ni Marcoleta, yan po sa interview po na to. At least lang sinisira niya pa nga po si Ping Lacson. Nakita mo, diba? Bastos, diba? Tama ba tayo sa assessment natin? Na nung si Marcoleta po yung chairman ng Blue Ribbon Committee dati, nirespeto po siya ng mga kapwa niya senador. Pero nung siya po napalitan na, binabastos niya naman po si Ping Lacson. Di ba? Sobrang unethical nun, Marcoleta. Oh. So pabor ba kayo doon sa mga binabanggit natin doon? Yan, no? So yun, no? So pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre, dyan po sa replay, pa-like, pa-subscribe. Di makalabisan pa siya na po ng video po na to. Okay, so thank you mga kababayan. And then last topic tayo, no? Pag-usapan natin to.